Uy, yan o si Alice Go. Yan. Pumayat ba siya? O yan, Ford Ranger yan. Ang lalaking yan na nagmamaneho ay si Willie Ong. Tukoy na di umano ang hideout ni suspended Bamban Mayor Alice Guo ayon pa sa controversial na vlogger na si Toto Kausing. Subalit, hindi umano ito mahuli-huli ng PNP dahil protektado ito ni CIDG Chief na si General Romeo Karamat Jr. na siya namang best friend ni Sual Pangasinan Mayor Dung Kalugay na nobyo naman ni Alice Guo. Malalim din umano ang naging ugnayan ni Karamat kay Alice Guo dahil itinuturo itong protektor ng iligal na pogo sa Bamban Tarlac at maging sa bayan ng Porac, Pampanga. Matatandaang kinwestiyon ng Senado at Kongreso ang intelligence ng PNP at NBI na kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Alice Guo gayong kilalang kilala ang mukha nito sa buong bansa. Napag-alaman pa sa investigasyon na si Karamat din ang nagtimbre sa pogo ni Alice Guo na may gagawing raid ang CIDG at PAOK kaya naman nakatakas ang karamihan sa kanilang manggagawa. Ngayon, nabigyang linaw na tila pinaglalaroan lang ng PNP ang taong bayan dahil sila pala ang mismong nagkanlong kay Alice Guo kapalit ang limpak-limpak na salapi mula sa iligal na pogo. Bakit siya pwedeng hulihin kagad? Kasi sa ngayon, mataas na po ang uri ng ebidensya na siya ay hindi Pilipino. Siyempre, ang pinakamalakas na ebidensya ay yung tinatawag na thumb mark. Ang thumb mark niya na namatagpuan sa passport na Alice na Go Huaping ay pareha sa passport sa kanyang mga fingerprint na nakalagay sa nakalagay sa kanyang sa kanyang passport sa kanyang mga certificate of candidacy na Alice Go. So kung magkapareho ang fingerprint, science na po yan ng dactyloscopy na walang kahit magkakambal ay hindi pwede magkapareho ang kanilang fingerprint. At kung magkapareho, ibig sabihin, the same person yan. So, anyway, shout out kay Bayani, Alamag, no? At sabi niya, manghingi siya ng financial assistance para sa heart niya. Well, gumawa ka po ng sulat at ikabit mo po yung medical abstract at i-endorse natin kay retired Judge Felix Reyes. At kilala ko yan, si Judge Reyes ng dating Marikina yan. So anyway, ang ating pag-usapan po dito ay si Alice Go na ayon sa aking pinakahuling A1 info, no? Nung ibig sabihin lumalagi din siya doon sa Alaminos, siyempre nabisto ko na ay lumipat na rin siya sa Coron, Palawan. So ibig sabihin pag sa Coron, maaring doon lang siya sa Busuanga. At paligo-ligo lang sa resort. So maramang iyan ang kanyang ginagawa. So anyway, ang isa pa dito ay ito meron ako ipakita sa inyo na video na kung saan makikita nyo na si Alice Go ay bumaba ng sasakyan. No? So ito i-play ko. Okay? So bago ko i-play, isakay ko muna sa screen ko. Ito po si Alice Go ito na sumasakay sa Ford Ranger. Okay, ito. Tingnan nyo. So, yan. Ipi-play natin. Yan, si Alice Go. Makita nyo dyan. O, yan. Magbubukas. O, si Alice Go. Yan o, si Alice Go. Yan. Pumayat ba siya? O, yan. Ford Ranger yan. O, ang lalaking yan na nagmamaneho ay si Willie Ong. Ang hindi ko alam maklaro kung si Willie Ong ba talaga yan. O driver. Hintay mo ako sandali. Okay. O, yan.
So, iyan po si Alice Go. Bumalik pa siya sa sasakyan. Hindi siya sa sasakyan bumalik. Pumasok siya sa Ipakita ko sa inyo ang mas malaking frame na video. At makita nyo na pumasok siya sa warehouse. Itong warehouse naman ito ay kuha ito noong June 28, alas 9:11 ng umaga. At June 28, 2024, ito ay kinuha doon sa Marilao, Bulacan. Ito po yun, warehouse sa Marilao, Bulacan. Una, makikita nyo meron nakaparada na kotse. Tapos darating dyan yung puti na Ford Ranger. At ang darating na puti na Ford Ranger, ang lalabas dyan ay si Alice Go sa kanan. May lalabas na driver sa kaliwa. Pero ang pakiwari ko, tingin ko parang ito si Willie Ong, yung may-ari ng Empire 999. So, yan. Kita mo, ang lalaki ng mga building ni Alice Go kung saan siya, ano? Ibig sabihin, saan ba kumukuha ng pera itong taong ito? Ayan. Tingnan niyo, may medyo matagal ang ano. Pero, sinubukan ko na kunin ang plate number. Wala pang plate number, bago pa lang Ford Ranger. Ayan si Alice Go. Tapos pumunta sa kanya mula sa kabila yung driver. At yung driver, pakiwari ko parang si Willie Ong ito. Tandaan nyo ba si Willie Ong, yung tinuturo na may-ari ng warehouse na sa Pampanga na nakuna ng droga? Yan yun. Okay. So, klaro. So, ngayon, ang problema natin ngayon ito ay hanggang ngayon ay wala pa rin nahuli ang ating kapulisan at ang NBI. So, pinipilit sila ngayon ni Risa Hontiveros at bakit hindi nila mahuli-huli? Yan ang tanong dyan. Okay? Ligid sa kalaman natin ay itinakbo ng kanyang boyfriend na taga Pangasinan, taga Suwal, Pangasinan, na si Dong Kalugay, doon sa Pangasinan. At bumili siya sa Barangay Lukap sa Alaminos City, Pangasinan, ng lupa. At ang pagbili ng lupa ay ginamit ang pangalan ng anak ng dating Vice Mayor. At doon siya nagtatago sa ngayon. Yan po ang balita na nakuha ko. Bakit ngayon, hanggang ngayon, ang PNP natin walang nagawa? Bakit? Kasi BFF ni General Karamat ng CIDG, si Dong Kalugay na dating pulis din. At BFF din ni Major Karamat at General Karamat, si Alice Go. Bakit ko nasabi? May pundasyon ako. Ang dahilan ko ay 2 beses na nang-raid ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Bamban, Pugo. 2 beses din sila niyari ni General Karamat. Si General Karamat na ang hepe ng CIDG noong February 1, 2023 nang nilusob ng PAOK ang Bamban, Pugo. Nang dumating, nilusob ang inutusan. Sabi pa daw niya, alam niya, ay si Colonel Alejandro. Kinabukasan, tinanggal ni Karamat si Colonel Alejandro. Ang kasunod, yung March na raid, ang namumuno ng raid ay si Colonel Buyakaw. Kinabukasan, tanggal din si Colonel Buyakaw. Nagkunwari pa, ikaw naman yung Karamat nagpatanggal eh. Tinuturo nyo pa kay General Marbil. Walang kamalay-malay yung mama. Ginagamit ninyo. At saka naisiwalat ko kahapon. Si Karamat po, General Karamat, ay napakarami. Bilyonaryo po siya. Napakaraming pera niya. Nagsimula sa yumaman nung siya'y itinalaga ni Bato bilang Provincial Director ng Bulacan Province. At nung panahon na yun, matindi. Kaumpisa pa lang namang tinatawag na tukhang. Araw-araw, 8 ang patay sa Bulacan dahil sa tukhang. At ang provincial director ay si Karamat. Pagkatapos noon, nawala yung tukhang, nauso yung pogo
Sa pugo naman sa iyo, Mari. Yan po ang katotohanan, mga bayan ko. Saan tayo pupulutin ito? Maliban na lamang kung tayo ay magiging matapang, tapat, at matalino, ay kailangan nating sumigaw. Isigaw ninyo lahat kayo na nakikinig sa akin, kagaya kay Mamsi, nagbablog, para naman marinig mas marami na magsalita kung ano ang katotohanan na ipinaglalaban, ay mas masarap pakinggan sapagkat pag marami na magkakaroon ng tapang ang lahat-lahat at magsitayuan para isigaw na ang lahat ng mga korap na abusado ng mga pamahalaan ay ibagsak. Okay, so much so for that. Let us now go back to cool discussion. Total, pang matalino na ngayon to, makinig kayo ah. Ang discuss natin ngayon, ang tanong, tama ba ang Municipal Trial Court in Cities ng Angeles City sa pagsentensya kay Jonathan Morales sa salang perjury? Ano ba yung perjury? Una, ang perjury po sa Tagalog ay pagsusumpa sa kasinungalingan o sinumpaang kasinungalingan. Pero meron po siyang elemento na tinatawag kami. 4 ang elemento nito para mapatunayan mo na nagkakasala ang akusado ng tinatawag na perjury o panunumpa sa kasinungalingan. Number 1, kailangan hindi totoo ang iyong sinumpaan. At kailangan na yung kasinungalingan na sinumpaan mo ay magtutukoy sa isang material o napakahalagang bagay. Next, kailangan yung pagsusumpa mo ay nasumpaan mo sa isang otorisado na solemn na at tinatawag na prescribe ka na, tinatawag na subscribing officer. Pwede ang fiscal. Pwede ang notaryo publiko. Pwede yung false testimony ka sa loob ng judge. Sa harap ng judge. Perjury din yan. Isang uri ng perjury. At yung sinumpaan ay mahalaga, may bagay para sa isang legal na bagay, pangangailangan. Alright. Nung sinabi ko na sa inyo yung mga elemento, ulitin ko lang sandali, in English, there must be a false statement on a material matter. Number 2, that false statement was sworn to before a subscribing officer. Number 3, that testimony must be deliberate, or that allegation in a sworn statement must have been deliberate. Ibig sabihin, deliberate, hindi mo sinasadya, kundi talagang ginawa mo. Next is, it is required for a legal purpose. Okay? Let us discuss. Ano naman ang ginawa ni Jonathan Morales? Simple lang po, ang ginawa niya ganito lamang. Minsan sa isang buhay niya bilang isang ahente ng PDEA, kasama niyang ibang kasama niya, 3 daw sila pumirma. Lumagda sila sa isang sinumpaang salaysay. Kasama si Mr. Jonathan Morales. Yung sinumpaan nila, sinabi nila na yung Chinese na hinuli nila ay nagbenta sa kanila ng shabu kaya hinuli nila. Eto na ngayon, ang mga Chinese na ibilanggo na ngayon, nakasuhan na ngayon, non-bailable yung violation of Section 5. Ano yung Section 5? Yung pagbebenta. Okay. Kung violation of Section 5, ano ngayon ang mangyari dyan? Di, ang parusa niyan ay life sentence at walang piyansa. So ngayon, sa kwento ni Morales, araw-araw sa tuwing maghahatid siya, tuwing magdadalo siya sa hearing sa korte, nakikita po niya yung asawa at mga anak. Mga asawa, 2 inchi kasi, mga asawa at mga anak ng Chinese na ito. Umiiyak lagi. Nasaktan ang puso niya.
Alam niya na hindi totoo yung tinanim lang nila yung droga. Tinanim lang nila yung ebidensya. Alam niya yan. So anong ginawa niya? Nadurog po ang puso niya. Kasama pa yung dalawang ahente. Walang katakot-takot, walang kagutal-gutal na maaring ikakulong nila ito. Nagsagawa sila ng bagong sinumpaang salaysay. Si Jonathan Morales. At nilagay niya ron ang katotohanan at diniklara niya sa sinumpaan niya na hindi po totoo ang aming unang sinumpaang salaysay na nagsasabi na nahuli namin yung dalawang Chinese na dahil sa pagbebenta nila ng shabu sa amin. Bagkus, iyon po itinanim namin ayon po sa utos ng aming team leader. Yan. Yan po ang ginawa na eksakto ni Morales. Tanong, meron bang perjury sa unang affidavit? Dalawahin natin yung affidavit. Yung unang affidavit, yun yung nakita niya na ay hindi na ibig sabihin, hindi na totoo yun. Kasi siyempre, sinabi na ni Morales na hindi totoo yun, kundi gawa-gawa lang nila. Ngayon, anong kasunod? Dahil sa gumawa sila ng pangalawang affidavit, sabi niya, ito po yung totoo. Hindi yon ang unang affidavit ko. So, tanong, kung ang pangalawang affidavit ang totoo, may perjury ba yan? Sagot, wala. Kasi iyon nga ang totoo. Sa unang affidavit, alam naman natin na hindi totoo yun ang nilagdaan niya at sinumpaan niya. May perjury ba doon? Sagot, wala. Kaya mali ang korte sa pagsasabi na sentensya niya si Jonathan Morales sa unang affidavit. Dahil nga, inassume na ng korte na kasinungalingan yung unang affidavit. Katawa-tawa. Bakit ko katawa-tawa? Ganito po yun. Katawa-tawa dahil ang gusto ng pamahalaan natin ay i-convict yung dalawang inchik o dalawang Chinese. So ngayon, ibig sabihin, ang posisyon ng pamahalaan na kumaso sa dalawang inchik ay ang totoo ay yung sinasabi na bumili yung yung mga PDA agents sa dalawang inchik ng shabu. Hindi cocaine, shabu. So kung yan ang totoo, ano ang karapatan ngayon ng pamahalaan na sa pangalawang pagkakataon ay sasabihin na hindi pala totoo, kaya ikulong si Morales? Nag-double speak ka? Dalawang posisyon mo. Unang posisyon mo, tinapos mo ang kaso laban sa inchik na yun. Dalawang choice, tinapos mo ang kaso. At ang kaso naman ay nagresulta sa walang sala, acquitted ang dalawang Chinese. Well, hindi naman natin maiwasan. Ang numero unong dahilan ng RTC sa Angeles City sa pagpawalang sala dito sa dalawang Chinese na kinasuhan nila Jonathan Morales ay ang affidavit nila Jonathan Morales kasama pang dalawa niyang kasama. Na nagsasabi hindi totoo yung kanilang sinasabi na sa unang affidavit na nagbenta sa kanila yung dalawang Chinese ng shabu. Ang tanong dito, bakit si Morales lang ang kinasuhan? Tatlo sila eh. O yan ha. So ngayon, sinabi ko sa unang affidavit ni Morales ay walang perjury. Kahit pa nilagdaan niya, sinumpaan pa niya na iyon ay hindi totoo. Sinumpaan niya na noon na totoo, pero yun pala hindi totoo. At wala ring perjury sa pangalawang affidavit o sinumpang salaysay niya dahil iyon ang sinasabi, ito ang totoo. So ngayon,
sa tingin ko, sa analysis ninyo, yung pangalawang affidavit ay halata naman na walang perjury. Dahil yun nga ang totoo. So, ang una, ang i-examinin natin, analisahin natin. Una, ang nangyari dito ay si Morales kinasuhan ng pamahalaan ng piskal sa pagsisinungaling doon sa unang affidavit. So ngayon, anong naging depensa? Lumalabas, hindi lang depensa, kundi yung mismo sa final na appreciation ng korte. So nakita ng korte na ang katotohanan pala na nangyari ay ganito. Number one, talagang hindi totoo yung buy bust operation. Number two, yan ay na si Morales ay nagdepensa na siya ay natakot lamang dahil iyon ay utos ng kanilang team leader. Yan. Yan ang sinabi naman ng korte na depensa ni Jonathan Morales. Tanong, analisin natin, may perjury ba dyan? Alright, sinabi ng korte, mayroon daw at sinintensya niya si Jonathan Morales ng 4 na buwan na pagkakulong. Anyway, mababa lang naman kulong eh. Siguro naman, hindi ko naman nakita ang facts of the case, siguro naman, binigyan ng korte ng pabuya si Morales dahil sa umamin, nagiging honest siya. Alright, honesty. Wala tayong question ngayon na naging honest pala si Jonathan Morales doon, kahit pa alam niya na kung magiging honest siya, pwede siyang kasuhan ng perjury. Diba? Ganun lang kasimple. So kung honest siya doon, nakukonsensya ba ng korte na parusahan si Jonathan Morales sa unang affidavit at dahil naging honest man siya? Hindi ba dapat bibigyan siya dapat ng reward para gayahin siya ng lahat ng mga polis, lahat ng mga NBI agents, lahat ng enforcers, para sila lahat ng mga polis natin ay magiging matuto na, magiging kultura na ang tinatawag na pagiging tapat sa kung anong totoo. Honesty, makatotohanan. Di ba? Honesty is the best policy. Mula pa ako nung grade 1, nakikita ko na sa mga kwarto ng dingding, sa dingding ng mga kwarto ng school natin. Gumraduate ako ng college, nakikita ko pa rin yan. Pero, nung si Sara Duterte naging secretary ng Department of Education, pinatanggal niya lahat. Next, analisin natin. Sinabi pa rin doon na nakita natin sa ating mga dingding, be honest even if all others are dishonest. So, yan ang tanong. So, ngayon, kung be honest, even if all others are dishonest, pwede mo rin sabihin na, be honest, even if it means your death. Be honest, even if it means you will be imprisoned. Just like that, you executed a first affidavit, and then it turned out that the first affidavit is not true. Dapat sundin ang lahat ng mga enforcers natin na bawiin na natin ang lahat ng mga kasinungalingan na sinabi natin. Hindi ba pinapabayaan binibigyan ng biyaya ng Panginoon ang mga tao na nagrepent? Kaya nga kay Zacchaeus nga sa istorya ng Biblia ng Kristiyano, umakyat siya sa puno, binalik niya yung mga pera na siningil niya sa bilang taxman. Pinatawad siya. So, si Morales ba dapat patawarin? Dahil naging honest siya, nagkamali siya, sinabi niya na siya nagsinungaling? Analisin natin sa punto ng legal ng elemento ng krimen. Lumayo tayo sa kwento ng moralidad, kwento ng simbahan. Dito tayo ngayon sa kwento ng legal. Unang elemento, false statement on a material matter. Yan nga ba ay false statement sa material matter, yung unang affidavit? Sagot, yes, walang duda. Yes! Kasi material siya sapagkat yun ang binasihan kung bakit nakasuhan yung dalawang Chinese.
Next, yung sinumpang salaysay ba nila ay sinumpahan ba nila sa isang otorisado na subscribing officer? Sagot, yes, walang duda. Sinumpaan nila sa kanilang hepe. Kasi otorisado naman ang hepe ng mga operatiba na magpapasumpa. Next, the question. Willful, sinadya ba nila ni Morales yun? O deliberate? Tanong. Yan ang magandang tanong at dyan sila lumusot sa depensa. Sabi ni Morales sa kanyang depensa, Your Honor, kaya po namin pinirmahan yon, natakot po kami sa aming team leader. At yan ang gusto palabasin ng team leader, siya nag-utos sa amin na taniman ng droga ang dalawang Chinese. Yun ang depensa niya. Pang-apat na elemento, kailangan ba ito para sa legal na gamit? Yes! Gagamitin nga parang i-present ang ebidensya laban sa Chinese. Ito na ngayon. Mag-analyze tayo ngayon. Sa totoo lang, kung sinadya yung pagsasagawa ng pirma nila sa sinumpaang salaysay noong nauna, kulong na automatic si Morales. Okay? So bago ko itutuloy ang analysis, nais kong nabasa ko rito na mayroon daw ang aligasyon, kaya daw ginawa nila ni Morales yun dahil binigyan sila ng 5 million. Well, ang aligasyon na yan po ay hindi po nakita sa desisyon ng korte. Ibig sabihin, pag hindi nilagay ng korte, hindi pinaniwalaan ng korte mayroong 5 million na binigay kila Morales. Kapalit ng kanilang pagbawi ng salaysay. Okay, tuloy tayo. Ang depensa nila ni Morales ay ganito. Si Morales lang ang depensa. Bakit siya lang kinasuhan? Tatlo sila na operatiba ng PDEA. Nagtataka ako bakit siya lang ang kinasuhan. So anyway, ang depensa ni Morales, ulitin ko lang, inutosan sila ng kanilang hepe na tataniman ng droga ng ebidensya ang dalawang Chinese. Sapat ba na ebidensya na depensa yan? Sagot, sapat na sapat po, Judge. Ngayon, kung sapat, ano ang sinabi ng Judge? Ang sinabi po sa desisyon ng Judge, sinabi niya, hindi niyo naman napatunayan na talagang yan ang utos ng inyong hepe. Bakit hindi niya present ang inyong hepe? O, di ba? Parang tama si Judge, di ba? Sabi ni hepe, wala kayong katibayan na kayo ay tinakot para gumawa ng gano'n, para pumirma ng sinupang salaysay na kung saan ay tinaniman ninyo ng droga ang mga Chinese. Ang ganda, no? Dito lalaliman na nga natin ang utak natin. Ang pag-iisip, pero simple lang paglalalim, alam ko maintindihan ninyo. Ladies and gentlemen, alam ko si Sir Romeo Salvador, kabisado niya kasi sabi niya, 90% of policemen sa affidavit in drug-related cases are all false. Oh, no other than the retired police colonel ng Manila Police District. Nagsasabi, ako, naging abogado po ako, ganun din po ang findings ko, Sir Romeo Salvador. Ikahon lahat yan, ang kwento lahat yan, mayroong informant, tapos naglumapit sa pulis, operatiba, at inoperate nila yung kuno ay nagbebenta ng shabu. At pagdating doon, lumapit ang informant kasi ang informant ang kilala at magsabi, may bibilin ang kasama ko magbibili ng tawag doon. Meron sila tawag dyan eh. O di, sige. Saka daw lumapit ang pulis. Hindi naka-uniforme. Magkunwaring adik. O bibili, pagkatapos nagbigayan, naghuli daw, hinuli daw. Yan po ang script. Kahit po, hindi sa pulis, kahit sa NBI, ganun din ang script. Kaya in fairness to the police officers, ganun din ang script na sinusunod sa NBI. At ganun din ang script na sinusunod sa PDEA. Ladies and gentlemen, I am only saying the truth.
Lahat po na kaso ng droga na hawak ko, ipanalo ko po lahat. Walang kapanapanalo ang NBI, PDEA, at saka PNP sa akin. Lahat po na ipalabas ko na hindi totoo. Ginagamit ko lamang mostly dyan, Colonel Salvador, ay yung paglabag sa Section 21 ng Republic Act 9165. Ano po yung Section 21? Na nagsasabi, na nag-uutos sa lahat ng operatiba na kapag ikaw ay makahuli ng tao patungkol sa droga, right there and then kung saan mo siya hinuli, magkaroon kagad ng bilangan ng ebidensya na nakukuha nyo or inventaryo. At doon mismo, gagawin sa kung saan siya hinuli. At yung pagsasagawa ay dapat meron kayong tinawag na saksi muna. Bago nyo bilangin, saksi muna ang taga-media. Kung dagdag pa niyan, saksi din ang taga-Department of Justice. Number 3, saksi din ang elected official na usually kagawad ang kinukuha. At pang-apat na witness ay dapat saksi ang akusado nakatingin, o di kaya kanyang representante, o di kaya kanyang abogado. Mind you, ladies and gentlemen, sa tinagal-tagal ko na po na naging abogado na ipanalo ko lahat, wala ni isa man naka-perfect dyan. Hindi ko alam kung bakit hindi lang ma-perfect. There was one case I handled na kompleto lahat, na ipresenta lahat. Ang problema, alam mo, Colonel Salvador, anong ginawa ko? Pinatawag ko ang lahat na nakalagay na testigo. Not one of them appeared. Panalo ako. Kasi pinatawag ko, hindi man lang nagsalita. Na hindi nila kinumpirma na sila ngayon ay don't present. May isa naman, kaso na hawakan ko, naalala ko, kompleto din. Nang pinatawag ko, nang dumating, inamin na pumirma na lang sila, wala ng inventaryo nangyari, tapos na. Ang kasunod na inventaryo, pagkatapos niyan, at the same time, picturean. Kung hindi masunod yan, anong doktrina dyan ng Supreme Court? Kasi, doktor naman ako sa jurisprudence, ang tawag po sa lahat ng desisyon ng Supreme Court na pinag-aralan namin na makukuha mo dyan mga prinsipyo ng batas, lahat ng mga utos ng batas, lahat ng mga desisyon sa dating mga kaso ay binabasihan namin na siyang aming gabit-bitin para sa lahat ng aming mga kaso na hahawakan. Tawag dyan, jurisprudence. Kaya nga, doctor of jurisprudence ako. So ngayon, ano mangyari ngayon? Balik tayo kayo. At least panalo ko na doon ha. Wala nang nangyari doon sa wala talagang nanalo sa akin. I'm proud to say that.